Hi guys, good morning. While having my coffee, time check it's 9:32. Meron lang din kasi akong sisingilin. Bakit inaraw-araw mo mandalulo si Alfred? Minuminuto pa nga para makakuha ka ng clout. Napisti ako dahil hindi ka naman na inaano nung tao. Busy sa career niyang sibol na sibol. Okay? At busy sa family niyang labing na labing each other. Nung binanatan kita, ina mo ka, wala kang nasagot sa mga tanong ko. Gusto mo, isa-isahin ko ang tanong ko ulit. At isa-isahin ko din paano ka gumawa ng kwentong nabubumpikat at nagbaback to you. Iumpisa natin sa umpisa. Mabilisan lang. Unang-una, sinasabi mo na si Alfred ang iyakin, pero ikaw naman talaga ang iyakin. Bakit? Ikaw yung kumakati, kumukuha ng clout, at nung napisti ka, sabi mo magkakaso ka. Hindi ka nagkaso, at patuloy ka pa rin ng uurat para makakuha ng clout. Oo. Nung pinadalhan ka ng cease and desist letter, nag-uumiyak ka, nagtatatawa ka. Nakakuha ka nga ng clout. Yun yung mali. Pero kasi, below the belt na ang tinira mo. Ginawa mo ng kwento, yung inyo ni Jeros, na ipinahid mo kay Alfred, na ikaw naman talaga ang bayot. Oo. Bakit nabuking kayo dito? Inamin ni Jeros doon sa complaint affidavit niya, doon sa Cebu, na na-dismiss, na hindi naman talaga si Alfred ang kausap niya, kundi ang babaeng jowa niya. Na nagalit ang jowa niyang babae dahil nagmekos-mekos kayo ni Jeros sa video. Diba? Pangalawa, nag-send ng cease and desist letter si Alfred. Nagtulong ako. Pag-send doon sa address mo na dinideny mo sa Antipolo, pero hindi ka naman pala makakaakyat ng Antipolo dahil may marami kang kasalanan doon. Tinitira mo na ako start ng January 18 hanggang sa mamatay si Kaluga. Napisti ako, nakapag-post ako nung fly high na kinukontrol, na sinasabi mo hindi ka naman pala ibon. At kailan ba naging funeral song ang hindi kita malilimutan? Pwede naman din yan sa mga magjowa, sa mga magnanay, di ba, sa mga magtatay. Iyakin ka lang kasi talaga. Tapos, pinagtatatawanan mo ang apostil, hindi ka mapakali, di ba? Humanap ka ng na kasama, minikos-mekos mo ang Muntinlupa at nasa DOJ ngayon. Mag-antay ka. Ngayon, nang hindi ka makaurada dahil iyakin ka, di ba? Kaya ka nag-offshot ng kaso sa akin na minikos-mekos mo rin. Makakarating tayo dyan. Paano mo na mekos-mekos? Pero stop muna ako dito dahil ongoing ang kaso. Pero hindi kita uurungan dyan, kahit isang hakbang. Kasi Huda, magwalis ako sa kalsada dahil wala naman talagang kulong yan. Community service na ito yung pinagwawagaywayan ng mga bulok na pinklawan na makukulong na daw ako, ang layo-layo pa ng Supreme Court. Artise pa lang tayo, makakarating pa tayo ng CA, makakarating pa tayo ng Supreme Court, saka ako magwawalis. Kung ako'y makonvicted, ang hunghang ninyo talaga. Okay, dire-diretso na tayo. Nung hindi ka na makaurada kay Alfred, tinitirya mo na siya gayon si Jeros, ganito at ganyan, nabuking na kayo sa parting yan. Ngayon nung binanatan ka, binalikan ka ni Alfred, na ikaw naman talaga ang may role, which is may interview ko na siya, pumapayag na siya, nag-uumiyak ka. Nakarating ka sa motor-motor na yan, di ba nga,
'Di ba nga, ikaw naman ang kumuha ng motor doon sa dapitan nung nakipag-live-in ka kay Batch, 'di ba? Sa Dipolog kayo kumuha dahil 'di ba yung isa kapatid mo taga Dipolog? Oo, ha? Ano ngayon, bakit ka nagkakagulo? Buti nga asawa mo maganda ang kapit sa lipunan, eh. Oo, may maganda ding utak, courageous ang asawa mo. Nung nabuang ka dan sa lalaki na 'yan, hindi niya binitawan ng mga anak mo. At magpasalamat ka sa kapatid mo, hindi naman nila pinapabayaan ang mga anak mo. Oo, na may mga sama ng loob sa'yo dahil sa kagagawan mo, dahil wala ka naman talagang binatbat sa buhay mo kundi maghambog, magtikal. Oo, wala ka pa nakalabot sa kabuhi mo to. Tinga at tikal-tikal ka lang. Waay ka pa nakalabot. O, 'di ba? So ngayon pinapahid mo kay Alfred, oo, na siya ang Barbie, ikaw naman talaga ang Barbie. Pakatandaan mo ang dahilan ng inyong pagkakagulo ng pamilyang kunway binuo mo, hindi mo naman pala carry panindigan. Saan ka ngayon nakatira? 'Di ba nakikitinira ka na lang? Nag-uupa ka lang ng isang porsyon sa bahay ng kaibigan mo dahil nagtatago ka dahil sa hindi ka na makaakyat sa dalig Antipolo. Tigilan mo kami mandalulo. Ayun ang tanong ko. Ako ang sinabihan mong fixer. Oo. Sino ang fixer? Ngayon, ito na ang tanong ko. Bakit ka nangutang ng 2K kay Daddy Yo? Oo, 'di ba? Bakit ka nangutang ng 2K kay Daddy-o, na itong si Daddy-o gusto ko lang din tulungan. Oo, nanguha mo na ng pera kay Boducci dahil nung time na yon magjowa sila, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Binigay sa iyo ang 2K, 'di ba? Dahil ang pangako mo, magbabayad kapag binayaran ka na ng kliyenteng inasikaso mo ang papel. Tapos ngayon, kiniklaim mo sa buong mundo, oo, nagpakita ka ng DTI mo doon sa construction mong subcon doon sa kapatid mo. Oo, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Kaloka ka na puro cash G naman ang transaction at wini-withdraw mo, 'di ba? Sa 7-Eleven, wala bang account name? Yung business name, ng business mo di umano subcontractor? Kaloka ka. Ayaw mo daw, hindi ka daw bayaran na vlogger. Oo, sabi ng iba, hindi ka daw bayaran. Sabi mo, hindi mo tinanggap ang 300K. Anong trabaho mo? Nangungutang ka ng 2K. Oo, may construction company kang subcon. Pero, kinakana mo pati 800 sa cash G. Ano yun? Kaloka to. Ako pasabihan mong fixer. Ako pasabihan mong nangistapa. Ikaw naman yung sinabi mo na may kaso ka at nakulong ka ng 6 months dahil nangistapa ka. Di ba ikaw may sabi nun live? Kaloka ka. Lahat ng mga kamalian mo, like tinitira mo dun sa mga tao, binabaliktad mo sa amin, ikaw naman yung may ganyan. Kaloka ka. Tangina mo ka. Nakakatawa ka. Nakakatawa ka mandalulo. Ngayon, ang pangalawa kong tanong sa iyo, maliban doon, sa kung nangutang ka ba o hindi. Oo, pangalawa kong tanong. Oo, anong atraso mo sa Antipolo? Dahil nung time na magkita-kita-kits kayo at doon sa Antipolo ang venue, ang sabi nitong mga kasamahan mo na magkita-kita saan ka manggagaling dahil makikisakay di umano sa'yo, ang sabi mo dyan lang dahil at hindi ka pumunta dahil wanted ka, hindi ka makakaariba sa Antipolo. 'Di ba? Ngayon i-deny mo ang isang rolly? I-deny mo ang isang rolly? Antayin mo pat na interview ko. Oo. Yung mga sinasabi mo na si Alfred may ganito't ganyan sa kondo. Si Balot ang nakatira at nagme-maintain sa kondo. Kahit pa may sarili siyang unit, pinaupakan niya yon. Oo. At siya ang nagpupunta dyan. Oo. Sa kondo ni bro at nagmi-maintain at minsan din nagpapalinis all over, general cleaning. Yung asawa nung tauhan noon ni Alfred na naglalakad na binigyan niya, oo, ng old motor niya dahil nag-upgrade siya. Kuha mo, tangina mo, sagutin mo to. Huwag kang manahimik, ungas kang ulul ka. Tigilan mo ko.
Wala kang kwentang taong alamanhig ka, pisting yawa ka. Bye!